Ngayon, tignan natin ano ang ibig sabihin ng pagpapahalaga. Ano ba ang pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga o values ay nagmula sa salitang Latin na valere na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Mula sa ugat ng salitang ito, mahihinuha natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kabuluhan. Halimbawa, mapahalagahan ang pag-aaral kung paglalaanan ito ng ibayong pagsisikap at pagtataga ng may kalakip na sakripisyo. Hindi kailanman maaangkin ang pagpapahalagang ito kung hindi tayo magiging matatag o malakas sa aspetong pisikal, pangkaisipan at emosyonal. Ang bawat tao ay maaring may iba't ibang pakahulugan sa salitang pagpapahalaga. Para sa isang mamamayan na inilalaan ang kanyang malaking panahon sa paghahanap buhay upang kumita, ang pagpapahalaga para sa kanya ay maaari lamang niyang ihalintulad sa halaga ng piso laban sa dolyar. Kung ang tatanungin naman ay isang magulang, ang pagpapahalaga ay mga mithiin at mga virtues na nais nilang ituro sa kanilang mga anak. Ayon naman sa mga psikolohista, ang pagpapahalaga ay anumang bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kapuri-puri, kahanga-hanga at nagbibigay ng inspirasyon, magaan at kasiyasiya sa pakiramdam at kapaki-pakinabang. Ito ay naghihikayat at gumagabay para pumili at gawin ang partikular o tiyak na layunin para sa ikauunlad at ikabubuti ng individual. Halimbawa nito ay ang ilang mga personal na halaga tulad ng positibong pagtanggap sa sarili, katapatan sa sarili, pagiging masunurin, kataniyagan, kalinisan ng puri, dangal, simpleng pamumuhay at iba pa. Ayon sa tradisyon, ang halaga ay tumutukoy sa saligan o batayang kilos o gawa at sa ubod ng paniniwala. Sa karaniwang tao, tumutukoy ito sa isang bagay na mahalaga sa buhay. Ito ay tumutukoy rin sa anumang mabuti. Ang mabuti ay ang mga bagay na hinahangad at pinaghihirapang makamit na hindi nakapipinsala o nakasasakit sa ating sarili at sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay paggalang sa matatanda, pagiging makapamilya, dangal at puri, kasiyahan sa mga kaibigan, paggalang sa buhay, pagsunod sa magulang at iba pa. Ayon kay Max Keller, ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensyonal na damdamin. Mauunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama dito. Hindi ito naghihintay ng katwiran upang lumitaw sa ating buhay. Ang pagpapahalaga ay hindi iniisip, ito ay dinaramdam. Hindi ito obheto ng isip, kundi obheto ng puso. Ang ating isip ay bulag sa pagpapahalaga, tulad ng ating mata na bingi sa ingay at ng ating tainga na bulag sa kulay. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na hindi na natin mapag-iisipan ang halaga. Kapag ito ay pinag-iisipan na ng mabuti, hindi na ito sa pagpapahalaga bilang pagpapahalaga, kundi ang konteksto na ng pagpapahalaga. Sinasabi ni Keller na ang pagpapahalaga ay nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Narito ang ilang mga katangian ng pagpapahalaga. Ang una ay immutable at objective. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang mga pagpapahalaga dahil ang mga ito, lalo na ang nasa higit na mataas na antas, ay may kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa kalusugan ay hindi nagbabago. Kung ang tao ay hindi tumutugon sa pagpapahalaga ng kalusugan, hindi siya kumakain ng masusustansyang pagkain, hindi nag-eehersisyo, o kaya'y palagi ang umiinom ng alak at naninigarilyo. Hindi ang pagpapahalaga ng kalusugan ang nasisira, kundi ang tao mismo.
dahil ang mga gawaing ito ay magiging sanhi upang makapinsala sa kanya. Ang ikalawang katangian ng pagpapahalaga ay sumasaibayo or it transcends sa isa o maraming individual. Ang pagpapahalaga ay maaaring para sa lahat o para sa sarili lamang. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa kalusugan ay para sa lahat ng tao, subalit ang bokasyon na magpari o magmadre ay personal sa isang individual. Ang ikatlong katangian ng pagpapahalaga ay nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. Ang pagpapahalaga ang nilalayong makamit ng isang tao. Sa pagsisikap na makamit ito, ang kilos ng tao ay nauhubog at nagkakaroon ng direksyon tungo sa pag-abot ng kanyang mga pagpapahalaga. Ang isang layunin ay nakabatay sa pagpapahalaga upang makamit ang layunin ito. Kailangang may partikular na balak ang tao na gawin. Halimbawa, dahil pinahalagahan ko ang aking kalusugan, nilalayon kong magkaroon ng malusog na katawan. Upang makamit ko ito, balak kong uminom ng gatas araw-araw. Ang ikaapat na katangian ng pagpapahalaga ay lumilikha ng kung anong nararapat or ought to be at kung ano ang dapat gawin or ought to do. Halimbawa, ang pagpapahalagang katarungan ay dapat nariyan, buhay at umiiral. Kaya ako ay dapat maging makatarungan at kumilos ng makatarungan. Sa madaling salita, ang pagpapahalaga ang pundasyon ng mga obligasyon, paniniwala, mithiin at saloobin. Maraming mga bagay ang maaaring pahalagahan ng tao, lalo na ang isang teenager. Ang pag-aaral, kaibigan, pamilya, barkada at pagmamahal ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring maituring na mahalaga. Ngunit sa dami ng pagbabago, dulot ng modernisasyon at teknolohiya, minsan ay nahihirapan na ang isang tao na kilalanin ang tama sa mali at ang mabuti sa masama. Kaya, mahalagang maunawaan niya ang uri ng pagpapahalaga na gagabay sa pagpili ng tama at ang mataas na antas ng pagpapahalaga na aangkinin at isasabuhay. Ang unang uri ng pagpapahalaga ay ang ganap na pagpapahalagang moral or absolute moral values. Ito ay nagmula sa labas ng tao. Ito ang pangkalahatang katotohanan or universal truth na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. Ito ay ang mga prinsipyong etikal na kanyang pinagsisikapang makamit at mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang mga mithiin na tumatagal at nananatili. Ito ay katanggap-tanggap at makabuluhan para sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi o relihiyon. Ito ang nagbubuklod sa lahat ng tao sa Diyos. Ang mga pagpapahalaga tulad ng pag-ibig, paggalang sa dignidad ng tao, pagmamahal sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, paggalang sa anumang pag-aari, pagbubuklod ng pamilya, paggalang sa buhay, kalayaan, paggawa at iba pa ay mga halimbawa ng ganap na pagpapahalagang moral. Hindi namimili ng katayuan sa buhay o lahi ang mga ito upang ating maangkin. Walang pinipiling panahon, tao, pangkat o sitwasyon ang mga ito. Likas para sa isang tao ang maglaan ng kanyang panahon upang maangkin at maisabuhay ang mga ito. Sa ating paghahanap ng katotohanan at kahulugan sa buhay, hindi tayo namumuhay sa mundo upang maglakbay ng walang isang direksyon. Bagamat binigyan ng kalayaan ang tao, ang kanyang kilos, pananaw, paniniwala at halaga ay nararapat na naayon sa pangkalahatang katotohanan. May laya ang sinuman na angkinin ito o hindi, ngunit kailangang handa tayong tanggapin ang kahinatnan ng pag-angkin o hindi pag-angkin sa mga ito. Talakayin naman natin ngayon ang mga katangian ng ganap na pagpapahalagang moral. Una,
Ang pagpapahalagang moral ay objektibo. Ito ay naaayon kung ano ito noon, at kung ano ito dapat. Ito ay nananahan sa labas ng isip ng tao, mas mataas sa isip ng tao, at ito ay nananatili kahit pa hindi ito nakikita o iginagalang ng ilan. Ang ikalawang katangian ng ganap na pagpapahalagang moral ay pangkalahatan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan. Hinango mula sa likas na batas moral, ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng kultura, dahil ito ay nakabatay sa pagkatao ng tao na pangkalahatan. Ang ikatlo at huling katangian ng ganap na pagpapahalagang moral ay eternal. Ito ay umiiral at mananatiling umiiral. Hindi ito nagbabago kahit lumipas man ang mahabang panahon. Nagbabago ang panahon, ang paniniwala, mithiin, pangangailangan at layon ng tao. Ngunit hindi pa rin mababago nito ang ganap na halagang moral. Ang ikalawang uri ng pagpapahalaga ay ang pagpapahalagang kultural na panggawi o cultural behavioral values. Ito ay mga pagpapahalagang nagmula sa loob ng tao. Ito ay maaaring pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural. Ang layunin nito ay makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin. Kasama rito ang pansariling pananaw, opinyon, ugali at damdamin. Halimbawa, kung lumaki ka sa Pilipinas kung saan may konserbatibong kultura, tiyak na maninibago ka kung maninirahan ka sa Europa. Dito ang mga tao ay labis na liberal. Maaaring may mga paniniwala sila na katanggap-tanggap sa kanilang lipunan, ngunit hindi katanggap-tanggap sa atin. May tatlong katangian ang pagpapahalagang kultural na panggawi. Ang una, ito ay subjektibo. Ito ay pansarili o personal sa individual. Ito ay ang personal na pananaw, ugali o hilig na bunga ng pag-undyok ng damdamin, iniisip, motibo, karanasan at nakasanayan. Ito ay mga pagpapahalaga na maaaring ang kahihinatnan ay makikita lamang sa paglipas ng ilang panahon o matapos makita ang resulta o bunga. Ikalawa, ang pagpapahalagang kultural na panggawi ay panlipunan or societal. Ito ay naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan, ang nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan. Ito ay maaaring magdaan sa unti-unting pagbabago upang makaayon sa panahon at mga pangyayari. Ang pagpapahalagang kultural na panggawi ay sitwasyonal. Ito ay nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari. Ito ay madalas na naguugat sa subjektibong pananaw na kung ano ang mapakikinabangan o hindi. Ang ginagawang pagpili ay madalas na ibinabatay sa kung ano ang mas kaaya-aya, kapuri-puri, makabuluhan at tumutugma sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Sa unang tingin, iisipin natin na walang kaugnayan ang moral na pagpapahalaga sa panggawing pagpapahalaga. Kahit ang tao ay nilikha na may natural na kakayahan sa pagkikiling sa mabuti at pag-iwas sa masama, mayroon pa rin siyang kakayahan na makagawa ng di moral na kilos, dahil ito sa kanyang taglay na kahinaan. Kung minsan, may mga nakaugalian sa lipunan na nagiging katanggap-tanggap kahit di moral ang mga ito. Minsan, inaakala ng madami na dahil tinatanggap na ng isang kilos ng lipunan, naaayon na rin ito sa moral na pamantayan. Sa buhay ng tao, saan man sa mundo, nahaharap siya sa mga personal na opsyon, motibo,
kaugaliang bunga ng nakagisnang kultura at mga sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili sa pagitan ng tama at mali. Kung kaya, hanggat ang mga pagpapahalagang kultural at panggawi ng tao ay hindi nag-uugat sa ganap na pagpapahalagang moral, laging naroon ang panganib na kaniyang suwayin ang likas batas moral. Dahil ang likas batas moral ang pundasyon, ang ugat, ang nagpapatatag sa lahat ng kultural at panlipunang pagpapahalaga sa pagpapasya sa pagitan ng tama at mali.